Kapag narinig mo to, mapapaisip ka, matagal mo na palang binabali ang sarili mong halaga nang hindi mo namamalayan. At mula sa sandaling to, hindi mo na to mababaliwala, makikita mo ito sa mga kilos mo, at sa mga reaksyon niya. Ito ang siyam na bagay na hindi ginagawa na matatalinong lalaki. At kapag alam mo to, hindi mo lang maintindihan ang mga babae, ikaw na mismo ang may bentahe. Una, huwag masyadong magpaliwanag. Kung napapansin mong lagi mong pinapaliwanag ang bawat galaw mo, bawat delay na reply, bawat desisyon mo, tigil na. Ang matalinong lalaki, malinaw magsalita pero hindi kailangang ipagtanggol ang sarili niyang pag-iral. Kapag tinanong ka ng babae, bakit di ka agad nag-reply? Ang lalaking may halaga, hindi nagpapanik. Hindi siya naglalabas ng mahabang kwento ng dahilan. Sinasabi lang niya kung ano ang dapat sabihin, kalmado. Minsan, tahimik lang siya. Bakit? Dahil ang sobrang pagpapaliwanag ay amoy insecurity. Parang sinasabi mong kailangan mo ng pag-aproba. At kapag naramdaman niyang ganon ka, ibinibigay mo na sa kanya ang kapangyarihan. Ang tunay na kumpiyansa, hindi nang hihingi ng pag-unawa, pinaparamdam nito ang presensya. Kung may respeto siya sa'yo, hindi ka niya pipilitin sa detalye. Kung wala, kahit anong paliwanag mo, walang saysay. Tandaan, ang misteryo ay lumilikha ng atraksyon. Ang linaw ay lumilikha ng tiwala. Pero ang sobra sa pagpapaliwanag, pinapatay pareho. Sabihin mo minsan lang, sabihin mo na may paninindigan, tapos move on. Pangalawa, huwag kang hahabol, kailanman. May malaking kaibahan ang pursuing at chasing. Ang pursuing ay may direksyon. Ang chasing ay desperadong galaw na walang patutunguhan. Kapag nagsimula ka ng piliting mapahanga siya, mag-text ng sobra, o magbigay na atensyon na hindi niya naman pinagpaguran, habol na yon. At alam niya yon. Ang mga babae, natural na sinusubok ka, hindi dahil gusto ka nilang saktan, kundi dahil gusto nilang makita kung matatag ka o madali kang matumba kapag umatras sila. Kapag hindi agad siya nag-reply, magdo-double text ka ba? Kapag sinabi niyang busis siya, magmamakaawa ka ba na ibang oras? Sa tuwing hahabol ka, tinuturuan mo siyang arespeto ka ng mas kaunti. Ang matatalinong lalaki hindi humahabol, sila ang nangunguna. Nagpupursidye sila kapag pareho ang enerhiya. Pero kung hindi, marunong silang umatras ng may dignidad. Alam nila, kung gusto ka ng babae, gagawa siya ng paraan para ipakita yon. At kung hindi niya ginagawa, ayon na mismo ang sagot mo. Ikatlo, huwag mong ilabas agad ang buong buhay mo. Nakilala mo siya, maganda ang usapan, swak ang vibes, at bago mo pa alam, ikinukwento mo na lahat. Pagkabata mo, ets mo, mga pangarap, mga takot, lahat sa unang linggo pa lang. Parang malalim, pero delikado yon. Dahil ang misteryo ay mahalaga. Alam na matalinong lalaki na ang intimacy ay sayaw, hindi spotlight. Hindi mo kailangang ibuhos agad ang kaluluwa mo at asahang mamangha siya. Ipakita mo ito unti-unti, may layunin, may direksyon. Hayaan mong pagpaguran niyang makilala ka. Bakit? Dahil kapag sobra kang nagbubukas ng maaga, nagiging pressure ang koneksyon at ang pressure, hindi nagbubunga ng atraksyon. Nagbubunga yon na discomfort. Bigyan mo siya ng puwang na magtanong, na mag-curious, na gustuhin mas kilalanin ka. Mas kakaunti kang ibinubunyag, mas tumataas ang halaga ng katotohanan mo. Ikaapat, huwag mong subukang ayusin siya. May mood swings siya, inconsistent, minsan pa nga self-sabotaging. At ang una mong instinct, ayusin ko siya, ako ang magpapakalma sa kanya. Tigil. Ang matalinong lalaki, hindi therapist. Nagbibigay siya ng suporta, hindi solusyon. Dahil kapag sinubukan mong ayusin siya, dalawang bagay ang nangyayari. Una, napupunta ka sa parent role at doon patay ang atraksyon. Pangalawa, nagiging responsibilidad mo ang mga problemang hindi naman sayo. Ang babaeng nasa gitna ng gulo, hindi kailangang iligtas. Kailangan niya ng lalaking matatag, sapat para hindi siya matangay ng bagyo ng iba. Magpakita ka na empatiya. Makinig. Pero manatili sa frame mo. Hayaan mo siyang tahakin ang sarili niyang proseso. Kung gusto niyang maghilom, gagawin niya yon, kahit wala ka. Tandaan, ang pagiging stoic ay hindi pagiging malamig. Ito ay pagiging malinaw kung alin lang ang dapat mong pasanin. Ikalima, huwag mong pabayaan ang layunin mo dahil sa kanya. Ito ang isa sa mga pinakadelikado. Nakilala mo siya, may spark, nagkakaintindihan kayo, unti-unti, binabawas mo ang oras sa GYM, bumabagal ang mga business goals mo, lumilit ang mundo mo. Hanggang sa dumating sa puntong siya na ang sentro ng buhay mo. Hindi niya man sabihin, pero kahit natutuwa siya sa atensyon, sa loob-loob niya, nawawala ang respeto. Ang matatalinong lalaki hindi isinasakripisyo ang misyon nila para sa relasyon. Hindi nila pinagpapalit ang connection sa codependency. Ang layunin mo ay hindi optional, ito ang oxygen mo.
At kung hinihila ka ng isang babae palayo rito, dalawa lang ang ibig sabihin. Isa, mali ang babaeng kasama mo. O dalawa, naligaw ka na ng landas. Pinaka naakit ang mga babae sa lalaking may direksyon, hindi sa lalaking naghihintay lang na reply. Panindigan mo ang frame mo. Sundan mo ang layunin mo. Isama mo siya sa buhay mo, pero huwag mo siyang gawing mundo mo. Dahil kapag ang lalaki ay may hinahabol na mas malaki kaysa sa babae, ang babae mismo ang hahabol sa kanya. Ika-6, huwag kang makipagkompetensya para sa atensyon niya. Nasa party kayo. Tawa siya sa jokes na ibang lalaki. Kinabahan ka, kumirot ang ego mo at bigla kang bumabawi. Mas malakas na tawa, mas malaking kilos, sinusubukang bawiin ang atensyon niya. Tigil. Ang matatalinong lalaki hindi nakikipagkompetensya para mapansin. Dahil sa sandaling ginawa mo yon, talo ka na. Tahimik mong inamin na tingin mo, mas mababa ka, na ang atensyon niya ay tropiyong kailangang paghirapan. Pero ito ang twist. Ang tunay na halaga, hindi humahabol ng validation, ito ang nagutos ng presensya. Hayaan mong tumawa siya sa iba. Hayaan mong makipag-usap siya sa bartender. Hayaan mong medyo lumayo siya. Habang nangyayari yon, manatili kang kalmado. Hindi malamig. Hindi mayabang. Nakasentro lang. Kapag sinubukan mong lampasan ang ibang lalaki, nagmumukha kang tulad ng lahat ng insecure. Pero kapag kalmado ka, kampante at konektado sa halaga mo, ikaw ang nadiba. At mapapansin niya yon. Dahil ang lalaking hindi natitinag kahit lumayo pansamantala ang atensyon niya, yon ang lalaking hindi niya makalimutan. Ika-7, huwag mong gawing pinagmumulan ng kaligayahan mo ang babae. Harapin natin ang totoo, kung siya ang dahilan ng ngiti mo, darating din ang araw na siya rin ang magiging dahilan ng sakit mo. Maraming lalaki ang binubuo ang buong emosyonal na mundo nila sa isang babae. Ginagawa nila siyang ilaw, kapayapaan, at layunin. At kapag nawala siya, gumuho ang lahat. Ang matatalinong lalaki, nagpapatibay ng kaligayahan mula sa loob. Hindi nila hinahayaan na nakadepende ito sa mood, sa text, o sa papuri ng babae. Nakakahanap sila ng kapayapaan sa disiplina, saya sa katahimikan, at kahulugan sa misyon. Dahil ito ang kabalintunaan, habang mas buo ka sa sarili mo, mas naakit sa iyo ang mga babae. Ang neediness ay nakaka-turn off. Ang holiness ay nakakakit. Ang babae ay dapat magdagdag sa kaligayahan mo, hindi siya mismo ang maging kaligayahan mo. So before you give her your heart, ask yourself, am I already good without her? If the answer is no, fix that first. That's where your power lives. 8. Don't react emotionally to her tests. She pulls back. She flirts with another guy. She questions your ambition. She makes a sarcastic comment about your masculinity. You get triggered. You snap. You call her out. Or worse, you start doubting yourself. You failed the test, because that's what it was. A test. A subconscious on most times, but a test nonetheless. And you failed by reacting emotionally. See, women test not because they're cruel, but because they need to feel your strength, your stability, your groundedness. They want to know, can he handle my storms? Is he centered in who he is? Can he lead even when I push? Smart men don't react, they observe. They breathe. They respond only when necessary, and always with control. When she tries to push your buttons, smell, stay still. It's not about winning the test. It's about showing her that her emotional waves don't move your mountain. Never apologize for your standards. You want loyalty. You want femininity. You want peace, not drama. That doesn't make you controlling. That makes you a man with standards. But the world, and even some women, will try to shame you for it. They'll say you're asking for too much, that you're insecure, or that real men accept women as they are. No. Real men hold the line. You don't apologize for wanting a woman who brings value, energy, and peace into your life. You don't lower your standards because someone accuses you of being intimidated. Smart men don't demand perfection, they demand alignment. And if she doesn't meet your standards, you leave calmly, clearly, without resentment. Because your peace is sacred.